In this episode, i-review na lamang natin yung mga rebuttals, no? Unahin ko muna yung sa akin, tapos yung kay You Will Die. So, let's go for this one. You see, isa sa naging presentation ko on refuting the claims of You Will Die sa rebuttal period ay yung mga claims niya na divided ang Christianity, issue of hell, and others. So, point 1, ang kanyang sinabi dito, maraming denominations ang Christianity, so hindi ito totoo. But guys, ang pagkakaroon ng maraming sekta ay hindi nagpapawalang bisa sa isang worldview, you see? Isa pa, most of the denominations of Christianity, especially in the evangelical thought, they believe that God exists. God is one being with three persons. Jesus is God incarnate. Jesus died and rose again. Jesus is the way, the truth, and the life. So, you see, ang malinaw dito, guilty si You Will Die doon sa red herring fallacy. Dinala niya ang usapan sa denomination para iwasan ang tunay na tanong about Christianity. Also, how about the issue of slavery? Sinabi kasi niya na sinusuportahan daw ng Christianity ang slavery. Pero, wait, false equivalence fallacy yon. You see, ang slavery sa Bible ay iba sa transatlantic slave trade. Ang biblical slavery kasi, especially in the Old Testament, ay mas katulad ng indentured servitude o hindi sa pilitang pag-alipin. And by the way, ang Christianity ang rason kung bakit may mga abolitionist movements. So, dun pa lang, false equivalence fallacy na. Also, yung Luke 14:26 na pinilipit ni You Will Die, pali-assume na, okay, sa Christianity, sabi ni Lord, dapat literal niyong kabuhian ang pamilya o whatever. Pero dun pa lang, as I have already pointed out, Jewish idiom yan. Context, ipinapakita lang ng Panginoon na dapat siyang maging priority higit sa lahat. So, excuse me my friends, how about the teachings of Christ like, love your enemies and pray for those who persecute you? Right? So, strawman siya. Strawman yung fallacy. Also, gumamit siya ng, ang impyerno ay pananakot lang sa Christianity. Pero, halata pong hindi po niya naunawa ng kahulugan ng divine justice kasi hindi po pananakot ang impyerno kundi babala. And by the way, if this guy is an atheist, bakit masyadong emotional pagdating sa issue ng impyerno? Eh, di ba sa atheism, walang afterlife, walang langit, walang impyerno? Huh? Anyway, gaya ng isang doktor na nagsasabing huwag kang manigarilyo kung ayaw mo magkasakit, hindi ito pananakot kundi yan ang totoo. At kung may hustisya sa mundo, bakit hindi maaaring magkaroon ng ultimate justice after death? So, false analogy po ang claim dito. Kung saan, guilty po siya doon. Siyempre, hindi nawala yung forced conversion argument niya without even dealing in the contributions of Christianity, so to speak. Meron mo siyang sinabi, sinira ng Christianity ang indigenous cultures. Pero hindi niya inamin yung mabuting idinulot ng mga Kristiyanong misyonero. Why? Kasi, ang Christianity ang nagturo ng literacy sa maraming tribes. Yan din ang nagdala ng hospitals, schools, humanitarian aids. And by the way, ang sapilitang conversion ay gawain ng mga hitaong hindi sumusunod sa turo ng Panginoon. So, doon pa lang guilty si You Will Die sa hasty generalization fallacy, kung saan gumamit siya ng ilang masasamang gawain ng ilan para lamang sirain ang buong Christianity, which he failed. Yan yung, kumbaga, ang ginawa ko dito, kabuuan na ng rebuttal na ginawa ko. How about yung kay You Will Die? Sa totoo lang guys, sa rebuttal at maging sa conclusion, inulit-ulit lamang niya ang mga fallacies instead of presenting his good reasons kung bakit dapat i-reject ang Christianity based on the evidence. Ang layo naman sa topic minsan, puro fallacies naman.
Nag-claim na mali ang Christianity kasi exclusive. Pero kung mali ang exclusivity, edi dapat tanggapin ni You Will Die na ang lahat ng religion ay totoo. Pero alam natin na hindi niya ginagawa yon. Especially sa kanyang pagka-atheism, so to speak. Lalo na po yung kanyang mga debates before. Like, ang atheism daw ay hindi raw belief. O kaya, the creation does not need the creator. I even watched his debates before. Bago yon. Na kung saan, exclusivity yon. Pero kung tama siya na mali ang Christianity kasi exclusive, edi dapat tanggapin din niya na yung kanyang mga main arguments niya before, pati yung kasama na yung isa sa argument niya na atheism is not a belief, kailangan niya tanggapin na mali rin pala ito. Ano pa? Siyempre, inuulit lamang na naman niya yung red herring fallacy na maraming denomination, so hindi totoong Christianity. But by the way, red herring. And then, guys, listen. Christianity is not about those groups or what. And by the way, lagi niyang pinagsasabi na, kita nyo, inamin ni Sir Ruel na yung pagka hindi kayo dumalo pag hindi kayo naging member ng evangelical Christian community, lagi kayo impyerno. Guys, hindi naman po ako nagpresenta ng ganyang klaseng argument. Ang point lang natin, bakit Christianity? Bakit ito nag-promote ng kabutihan sa mundong ito? And why Jesus Christ and Him alone is the reason para dyan. Remember, hindi ko man kaagad-agad pinipinpoint ng kaligtasan keme or whatever. But I pointed out the words of Christ where He said that He is the way, the truth, and the life. Which is, ito po yung point kung saan, simple lang, si Jesus po ang tanging daan ng kaligtasan. Hindi po yung kung ano man yung religious affiliation mo. Hindi ko naman sinabi sa debate namin na dapat kayong mag-evangelical para maligtas kayo. I did not say that. You can watch again the debate that I had with him. Doon nyo po makikita that he was lying. Anyway, ayan. Yan na yung namabanggit ko kanina. Ang pagiging Kristiyano kasi ay nakabatay po sa pananampalataya kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi po sa kung ano man yung religious affiliation mo. So, mali po yun. Mali yun. Strawman yun. At isa pa, may naalala akong sinabi dito sa kanyang rebuttal. Sabi daw niya, ang argument ko raw, dahil lang daw sa influential ang Christianity, tama ito. But did he ever listen to the entire argument that I gave in my opening statement? Sana pinakinggan niya po uli. And I challenge you, You Will Die, na pakinggan mo ng buo ang debate natin. Hindi yung namimili ka lamang ng mga so-called highlights mo, ipopost mo dyan sa TikTok mo, then you will say, oh, you see? You see? Nabutata, nasako si Ruel dyan. My friend, hindi po ganon. Ang totoo, guilty ka sa false dichotomy sa ginawa mong yan about dun sa sinasabi na dahil lamang sa influential Christianity. You see? Minamali mo pa ang aking mga presentation ko. Well then, tapos pinagpipilitan niya yung tungkol sa impyerno. Pero 'di ba sa mga atheist friends natin, hindi naman sila naniniwala na may afterlife. Si Mr. Atheist nga talagang pinagsasabi niya na walang afterlife, walang langit, walang impyerno. Pero bakit apektado kayo pagdating sa issue ng hell? Tuloy, naalala ko tuloy si Joy Spring nung sinabi niya na those who did not trust Christ will go to hell. Ay, bigla, comment dyan, comment doon, comment dyan, and they will say, kita nyo si ganito. Alam nyo po ba kung bakit ganon? Agad-agad ang emotional outburst? Kasi, ito yung totoo. Whether they like it or not,
they know that there is a possibility na talagang may impyerno. Well, to end this up, "You Will Die" did not really disprove Christianity. Napunta siya sa emotional appeal, red herring, false dichotomy, and strawman fallacy. At inulit lamang din niya yon sa concluding statements. Inulit niya lamang yon. Wala man lamang akong nakitang magandang debunking. So my friends, as I will end this up, mukhang kailangan yata ng mga atheist friends natin na muli munang saliksikin ang turo at influence ng Christianity, imbes na magsabi, you see, ganito ay, you know what I mean? Especially pagka nakikita natin yung mga post na yan sa TikTok and the rest of those in social media. Wow. If I am you, my friends, mas maganda na i-re-examine mga arguments ng parehong panig. At, syempre, basa-basa rin. Whew. I think we'll go on in our next episode kung saan si Vox Atheist naman ang ating sasagutin. Kasi dinedeman niya, nasa lang response or what. So, see you on the next episode.